So, yon. Hello mga ka-freshers. Wow. Good morning. Maghihimay tayo ng malunggay. Ayan, may nahimay na ako. So, for today's video na naman, magluluto tayo ng tinulang manok. At Wow. inihimay ko yung mga malunggay para ilalagay natin to sa ating tinulang manok. O, diba? Para masustansya yung sabaw. Ta-da-da! Haha. So yun mga ka-freshers, natapos na tayong maghimay. Kanina pa kasi ako naghihimay dito at yun, ito na mga naubos natin. So ayan na yung malunggay natin. Tara, samahan nyo na ako. Magluluto na tayo. Let's go. So yun mga ka-freshers. Freshers talaga. So yun, dahil tapos na tayong maghimay-himay ng ating malunggay. Ito, meron ako dito. Ito, naghiwa na ako ng mga sangkap ng sibuyas, bawang, luya, then ito, siling green. Then syempre maglalagay tayo ng sayote at saka itong kamatis. So ngayon mga ka-precious, hugasan muna natin yung ating manok dahil yun ang gagawin nating tinula. Tinulang manok. O, diba? Ito siya mga ka-precious. So ayan, yan yung, bali, yan na yung mga hiniwa nating mga sangkap. At maglalagay tayo ng mga sayote. Syempre hindi lang malunggay yung ilalagay natin. Maglalagay din tayo ng sayote, din mga kamatis. Ayan yung sibuyas. Then syempre luya, tinula eh. Kunti lang nilagay kong luya kasi yan na lang ang natira sa ref namin. At saka yung ibang luya is kulubot-kulubot na. O, diba? So ngayon, mag-ano tayo, lilinisan muna natin yung manok. Bali dumilaw kanina ng manok kasi naubusan na kami ng stock. Then ito hugasan natin. Pinahiwa-hiwa ko na din yan kanina. Ngayon, uhug. Ito na siya mga ka-freshers. Ito yung gagawin nating tinula. Yung manok. At yan yung mga sangkap niya. Ay! At pagtitinginan. Yan, magpapainit muna tayo ng kawali. Para magsimula na tayo sa ating pagluluto at matapos na agad ito. Mabilis lang naman itong lutuin yung tinulang manok mga ka-freshers. Siyempre, dito na naman tayo sa ating mahiwagang kawali. So, ayan mga ka-precious, sobrang init na ng kawali. Maglalagay na tayo ng mantika. Mantika para mag-start na tayong mag-isa-isa. So, let's start! Ang init ng kawali. Dali mo na yan sibuyas, bawang. At saka yung luya. Lalagyan natin natin itong kamatis. Lalagyan ko natin yun. Para may kami ng anghang. I-overcook lang natin yung kamatis mga ka-precious para lumasa yung ano natin manok. So yun nga mga ka-precious, pagkatapos natin igisa yung mga sangkap, ilalagay na din natin tong manok para ihalo na din natin sa ating paggigisa. Then naglalagay na din tayo dyan ng mga seasoning o pampalasa katulad ng mga vichin asin at saka yung paminta. Naglalagay ako ng paminta sa paggawa ng tinola mga ka-freshers dahil nga gusto ko kasi yung medyo may anghang-anghang sa ating tinola. Then pagkatapos niya mga ka-freshers, ilalagay na din natin yung sayote. Nakikita nyo naman mga ka-freshers na wala pa yung sabaw kasi nga ginigisa ko muna siya ng maayos kasama yung gulay bago natin maglagay ng sabaw para sa pagka medyo brown-brown na siya, saka tayo maglalagay ng sabaw. At least, nanunuot na dyan yung lasa ng ating manok at saka lasang-lasa din yung sabaw. Kaya, ayan mga ka-freshers, mga ilang segundo nga, nang nagba-brownish na yung kulay niya, naglagay na tayo dyan ng sabaw or tubig, katulad niyan. So, yung mga ka-freshers, nalagyan na natin ng tubig, then hintayin natin yan na kumulo ng kumulo. Sa pagkakataon nyo yung mga ka-freshers, atin muna siyang tatakpan para kumulo siya ng kumulo at maluto. And then, pagkatapos natin maghintay ng 2 taon, ayun ang mga ka-freshers, nakikita nyo naman kulong-kulo na yung ating tinulang manok. At sa pagkakataon na yan, malapit na siyang maluto. Hinihintay ko na lang lumambot yung sayote para mailagay na natin ang ating
malunggay. Ayan na mga ka-precious. Oh, wow, ang sarap. Ang bango-bango talaga niyan mga ka-precious habang ako nagluluto at nagugutom ako habang nagluluto dyan dahil sa amoy niya, ang sarap. So, ayan mga ka-precious, dahil hindi pa nga luto yung gulay, kailangan muna natin siyang takpan ng mga ilang segundo para maluto na ng todo yung ating gulay. So, ayun mga ka-precious, lutong-luto na to si panigurado ang ating tinulad. Dahil nakikita ko sobrang kumukulo na ng kumukulo ang dugo. Tsaring, yung sabaw, hindi yung dugo. Ayan mga ka-precious, lutong-luto na yung tinula at ilalagay na natin ang ating malunggay. Then, after natin maglagay ng malunggay, pwede na natin siyang hanguin. O, di ba? Napakasarap niya mga ka-precious. Wow, ang sarap. So yung mga ka-precious, napakadali nga lang lutuin ng tinulang, kahit anong klaseng tinula. Kung ayaw mo naman ng mayroong mantika yung tinula mo, yun yung hindi ka na magigisa. Hindi mo nagigisahin yung mga sangkap, lalagay mo na lang siya lahat, tapos pakukuluin mo na lang. Ganon yung tinula ng style ng Bisaya. Meron din kasi ganon ng style ng Bisaya. Then ngayon mga ka-precious, yung ginagawa ko is ginisa ko siya para naman yung sabaw is lumasa. Doon kasi sa hindi nagigisa, ang nagpapalasa lang doon sa sabaw niya is yung kalamansi at saka yung ang asin, ganyan. Mas masarap kasi yung ginigisa siya. Kaso lang, meron nga lang siyang mantika. So, yun ang pagkakaiba niya mga ka-precious. Kaya, ito na yung finished product natin. Tcharan!